Isa sa mga kinalulungkot ko na hindi ko nagagawa para kay Jace ngayong buntis ako. Hi, mga mari ko, ng isang araw nga pala, hindi ngayon. Ito na yung araw na pinakahihintay ni Jace. Matagal niyang hinihintay ito at matagal na din siya nakikiusap sa akin na kung pwede ko siyang samahan. Kaso sa init pa lang ng araw, mga mari ko, hindi ko talaga kakayanin. Kaya araw-araw, ine-explain ko sa kanya na si Ate Christine yung sasama sa kanya at hindi ako. Bago pa nga sila umalis, mga mari ko, kinis niya ako at kinis niya yung magiging kapatid niya. Meron kasi silang activity sa school at ito nga yung splash party at sa ibang lugar gaganapin. Hindi na lang din maalaga yung mga teachers niya. Pagdating ni Jace, inayusan nila kagad yung buhok niya. Sobrang thankful ko na ganito yung mga tao nakapaligid kay Jace, nasa tamang school siya. Mama din naman si Daddy Tano, pero mas gustong kasama ni Jace ay si Ate Christine dahil nga yung mga classmates niya, alas mga kasama nila yung mga mamis nila. At nagabilin ako kay Daddy Tano na kahit hindi siya nagsiswimming, gusto ko bantayan niya pa rin si Jace. Napabidyo ko nga din siya para makita ko kung gaano kasaya si Jace. Oo, mga mari ko, sobrang nakakalungkot na hindi ko na nagagawa ito ngayon para kay Jace. Pero sobrang proud ko naman sa kanya kasi nai-rouse niya yung mga activity niya sa school kahit wala ako. At nakaka-emotional pala yung ganito kasi nakikita ko siya na kahit wala ako sa tabi niya ay napakasaya niya. Ito naman din yung laging hinihiling ko na makita si Jace na maging independent. Kaya niya kahit wala ako sa tabi niya. Alam niyo naman mga marikoy na baby pa lang si Jace at habang lumalaki siya kami lang dalawa yung magkasama. At ako talaga yung pinaka-comfort zone niya. Kaya dati sobrang nahihirapan ako kasi kahit mag-CR lang ako, umiiyak siya. Pero ngayon, napakabilis ng mga pangyayari. Eto siya, ang dami niya na nagagawa kahit wala ako sa tabi niya. Anyway, itong pinuntahan nga pala nila Jace ay located sa May Angeles City. Splashville PH yung pangalan, malapit sa school nila mga marikoy. At today nga, walang ibang nagsaswimming kundi yung mga nasa school nila Jace. Alam ko, sa session nila Jace, 3 section sila na magkakasama. Tagal niya nang nilook forward ito kasi nga gustong-gusto niya talaga nagsaswimming. Kaproblema lang kami mga marikoy kasi kailangan nakakap dito. At nung unang bili ko nga ng swimsuit niya, ayaw niyang suotin yung cap. Nanay ko lang siya at pinapaalala ko sa kanya araw-araw na kailangan niyang suotin ito. Dahil kung hindi niya susuotin, hindi siya papayagan na mag-swimming at maglaro dito. Buti na lang din talaga itong si Ate Christine, matyaga siya makipaglaro at magbantay kay Jace. Lahat ng videos nila, never mong nakita na iniwan ni Ate Christine si Jace. Lagi siyang umaalalay at kapag pwede, lagi niyang sinasamahan si Jace. Napakagaling din ni Lord, no? Kasi nilalapit niya kami sa mga ganitong tao. Nakilala niya muna si Ate Christine sa amin, mga marikoy, bago niya ako hinayahan na mabuntis. Kasi kung buntis ako ngayon, mga marikoy, at walang Ate Christine sa buhay namin, baka hindi nagawa ito ni Jace. Kaya hindi siya nag-attend or hindi siya nag-enjoy. Fairness naman, silang dalawa mismo ang nag-e-enjoy sa mga pinanggagawa nila dito. Mapapansin nyo nga dyan, gustong sumabay ng stop na mag-slide kay Jace, pero mas pinili niyang kasabay si Ate Christine. Siyempre, mas sanay siya kay Ate Christine at mas kilala niya si Ate Christine. Napakatapang na din itong si Jace, hindi na siya basta-basta umiiyak ngayon. Ate, mga marikoy, kapag nasa mga ganyan kaming palaruan, isang slide niya lang, iiyak na siya. Ngayon, walang iyakang nagaganap, paulit-ulit niya pang ginagawa kasi nga gustong-gusto niya. Kahit na madaming bata dito, tibang parents, hindi nagmumuryot itong si Jace. Tuto na din kasi siya na mag-wait, mga marikoy, sa turn niya. At every time na kailangan pumila, nag-wait talaga siya at pumipila. Nakakalungkot man kasi hindi ko magawa ito sa kanya, hindi ko siya masamahan. Pero napawi naman yung lungkot na nararamdaman ko nung nakauwi na sila. Pinuntahan niya ako sa kwarto tapos kinukwento niya yung mga nangyari at mga ginawa niya. Gutom pa nga siya kaya yung kinakain ko siya na yung kumain.